Trending ngayon sa social media ang pangalang Linda Walker dahil sa kanyang talino, tiyaga, at hindi matitinag na kumpiyansa. Siya ang bida sa viral na Chinese digital series na The Heiress Who Won with Brains, na umakit ng milyon-milyong manonood sa TikTok at iba pang platform. Hindi lang sa talas ng isip siya kinikilala, kundi pati sa kanyang diretsyo, at walang paligoy-ligoy na personalidad, kayang harapin ang intriga at panlilinlang ng hindi nagpapatinag. Ipinakilala si Linda bilang isang matalinong estudyante mula sa Berkshire Province, lumaki sa isang distritong kulang sa oportunidad at walang kaalam-alam sa tunay niyang pinagmulan. Kalaunan, natuklasan niyang napalitan siya sa kapanganakan at kabilang pala siya sa isang mayamang pamilya sa capital city. Nang lumipat siya upang makasama ang tunay niyang mga magulang, doon niya nalaman na nananatiling malapit sa pamilya ang babaeng ipinalit sa kanya noong sanggol pa sila, si Nancy, na 18 taon nang namuhay bilang heiress. Lalong sumikat si Linda sa eksenang hinarap niya ang isang mahigpit na mock exam, hindi lang siya pumasa, namayani siya matapos makakuha ng 719, ang pinakamataas na marka sa kwento. Dahil dito, tinawag siyang academic weapon, dahil ang talino niya ang kanyang pinakamalakas na sandata. Ipinakita rin sa serye na ang tagumpay niya ay hindi lang bunga ng talento, kundi ng matinding disiplina. Gumigising siya ng alas 5 ng umaga, at nag-aaral hanggang 1:00 ng madaling araw bilang paghahanda sa pagsusulit. Sa kabila ng emosyonal na manipulasyon ni Nancy, at ng hindi patas na pagtrato ng pamilya, hindi kailanman pinabayaan ni Linda ang kanyang pag-aaral. Habang abala ang pamilya sa pagpapaganda ng kanilang imahe at estado, siya naman ay tahimik na pinapanday ang kanyang kakayahan. Dito malinaw na naipakita ang kontrast sa pagitan ng maingay na pribilehyo at ng tahimik ngunit tunay na husay. Sa huli, hindi hinanap ni Linda ang pagkakasundo sa isang toxic na kapaligiran. Sa halip, pinili niyang patunayan ang sarili sa akademya at negosyo sa kabisera. Nakabuo siya ng sariling kayamanan at kalaunan ay nakuha ang Lewis Group na tuluyang naglagay sa kanya sa posisyon ng kapangyarihan. Hindi siya nagmana ng trono, siya mismo ang lumikha at bumili ng sarili niyang kaharian, at nagtagumpay bilang isang tunay na self-made mogul.